Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, una po, sinabi po ni Kuya Will na wala siya talaga malak na gumawa ng batas pag nanalo siya. Grabe naman. Bakit ka pa tumakbo, Kuya Will? Dapat namigay ka na lang ng jacket. Pag-uusapan din po natin, eto pong si BBM ay hindi raw po sila manggugulo. Ikaw na nga presidente, manggugulo. Kakaiba rin. Alam mo, manggulo ka, ikaw nga presidente, ikaw naman BBM. Oh. At ang gagawin daw po nila ay susolusyonan ang problema. 3 years ka na, mag-iisip ka pala ng solusyon. Ang lupit mo po talaga. At meron po, no? Si BP Sara po, grabe ang relasyon. Grabe po ang revelasyon dito kay Gerber Luistro. Ha? Hindi ko po, nasyak po ako. Ang dami ko pong, akala ko po, hindi na po ako mabibigla sa lahat ng sasabihin ni BP Sara. Nagulat ko. Nagulat po ako sa relasyon ni BP Sara tungkol po dito sa asawa ni Gerber Luistro. Iyan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag may oras pa po ay narito na pa, no? Sabi ko, pag may oras pa tayo, yung mga reaction ng mga tao. Pero okay na po yan, yung tatlo. Unahin na po natin to si Kuya Will. Ay po kay Kuya Will, no? Basahin natin. Kung pwede kong i-check pag nanalo ako, aalamin ko yung mga batas. Mas mahirap yung gagawin mo, Kuya Will. Aalamin mo ang mga batas. Na ba gagawa ng batas kung madami na palang batas na nagawa? Alam mo, ayan, putulin muna natin. Bilang sagot dyan sa katanungan mo, Kuya Will, bakit ka gagawa ng batas? Marami nang nagawa ng batas. Kasi bukan senador, no? Ito lang po ang tanging tao. Ito lang po ang tanging kandidato na tumatakbo po siyang senador na hindi niya po alam na ang pangunahing layunin po ng ang pangunahing trabaho po ng senador ay gumawa ng batas. Parang, alam mo, Kuya Will, para kang construction worker na ayaw mong magtayo ng bahay. Para kang engineer na ayaw mo magplano ng lay, ayaw mo magplano ng bahay. Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Para kang teacher na ayaw mong magturo. No? Nag-a-apply ka pa lang. Imaginein po ninyo. Ito pong gaano kalakas ang loob nitong taong na to. Nag-a-apply pa lang po siya ng trabaho, pero tahasan niya ng sinasabi na siya, hindi siya gagawa ng trabaho niya. Anong uri po ng tao ang boboto dito? No? Ako po, gulong-gulo po ako rito sa tao na to. Halimbawa po, nag-apply ka na teacher. Halimbawa po, nag-apply kang teacher. Di po ba? Alam niyo po, nag-apply ako ng teacher pero ayoko po magturo. Ba't nawala ako sa ano? Ano nangyari sa akin sa Facebook? Ay sa isang channel. Bakit ako nawala? Why? O kaya nag-a-apply ka ng call center na ayaw mong tumawag sa telepono. Ayaw mo sagutin yung mga tawag sa telepono.
Alam niyo po, kung eto po nanalo, no? Wala po kayong ano rito. Wala po kayong garantiya na ito ay maglilingkod. Ito ay magtatrabaho. Kasi ngayon pa lang eh. Sinasabi niya, pag ako nanalo, wala akong gagawin dahil marami nang nagawang batas. Mamaya po yung mga tanong kasi kung sasagutin ko yung mga tanong nyo, hindi po ako makakapag-simula. Okay. Pwede po ba? Mag-isip naman tayo. Ayan po, sa salita natin, basahin ko ulit. Kung pwede kong i-check pag nanalo ko, alamin ko yung mga batas na ba't pa ako gagawa ng batas kung madami na palang batas na nagawa. Magdadagdag na naman ako ng batas. Galit. Parang sa tono ni Willie Rebellion, parang galit na siya eh. Ano yan? Magdadagdag na naman ako ng batas? Wala daw akong alam. Anong gusto nyo? Yung madaming alam tapos nanakawan kayo? Proud na proud po siya. Wala daw siyang alam. Anong gusto nyo? Sabi niya. Yung maraming alam pero nanakawan. Totoo po. Pwedeng hindi ka magnakaw. Totoo yun. No? Totoo yun. Pwedeng hindi ka magnakaw. Pero anong gagawin mo nga? Kahit ba hindi ka magnakaw eh. Pwede bang sabihin ng teacher? Ano ina-applyan mo? Teacher po. Hindi po ako magnanakaw. Pero hindi rin ako magtuturo. Ba't ka tatanggapin? Ito po, tahasan pong anong tawag dyan? Niluloko tayo, diretsuhan eh. Nag-a-apply siya ng senador. Ang trabaho po ng senador, gumawa ng batas. Kung namimigay po ng ayuda yung senador, Diyos ko, hindi po nila trabaho yan. Naintindihan po ninyo? Kung yung sinasabi po nito, kung sinasabi po nito ay maglilingkod siya o tutulong siya, hindi po trabaho ng senador yung tumulong. Actually, kaya gawa yan ng mga senador para, alam mo naman yung mga tao, di ba? Ang mga tao po, siyempre gusto nila direkta nakakatulong ka eh. Papalibing, pero hindi po yan ang pangunahin eh. No? Hindi po yan pangunahin trabaho nyo. Bonus na lang yan. Gumagawa ka ng batas at the same time, nakakapagbigay ka ng mga tulong sa mga tao na ilalapit mo sila sa mga proper agency o mismo sa mo dahil mayaman ka. Okay po yun. Pero sabihin mo na tutulong ka lang, mamimigay ng jacket, ha? Tapos hindi nakaw. Kahit ba hindi ka magnakaw eh. Hindi naman ang trabaho mo, wag magnakaw. May nga rin, hindi nagnanakaw eh. Aminado pa siya, galit pa eh. Wala daw akong alam. Anong gusto nyo? Yung maraming alam tapos nanakawan kayo? Dapat sa mga ganyan, tama Comelec, tama itong sinabi ni Amy Ricardo. Yung mga ganyan po yung pronouncement, ha? Pag ganyan po yung pronouncement, dapat nuisance credit yan. Kasi hindi niya alam ang trabaho niya eh. Ano po i-expect niyong gagawin yan? Pag nanalo, sakit ng ulo na naman yan. O, punta na po tayo rito kay Marcos. Isa pa to. May karanasan na kasi tayo, Willie. May karanasan na kasi kami na yung mga tao nila alam paano kung ano trabaho nila. Kapahamakan ang naidudulot sa Pilipinas eh. Ha? Huwag ka na sanang dumagdag. Kung ako lang magpapasya, nuisance ka eh. Akalain mo, nag-a-apply ka pa lang ng trabaho, sabihin mo na hindi ko gagampanan yung trabaho ko. O, isa pa to. Sabi po ni Marcos, bansa na hindi nanggugulo. Napaka-illogical mo naman. Kung ikaw ay manggugulo, ikaw presidente ng Pilipinas, alangan naman manggulo ka. Hindi po ba? Ang alyansa na hindi nanggulo.
Ang gusto po namin bilang presidente, alam niyo, bilib na bilib ka kay Pulong Marcos, no? Bilib talaga ako eh. Halos lahat po ng kampanya, nariyan siya eh. Niya pa yung, daig niya pa po, grabe. Daig niya pa yung campaign manager eh. Ang tanong, paano po yung trabaho niyo bilang Pangulo? Sa totoo lang po, ngayon lang ako nakakita ng presidente ng Pilipinas na napaka-busy po sa midterm election. No? Usually po, ang presidente ng Pilipinas, tinataas lang yung kamay, dalawang meeting de avance lang yung ina-attenan niyan, di ba? Eto lang po nakakabilib tong presidente na to eh. Alam mo yung sinasariwa niya? Diyan kasi siya magaling eh. Si BBM po, magaling po mga kampanya. Pero pagkatapos po ng kampanya, tignan niyo po, mahihin po eh. Akala niya, ngayon pa lang siya tumatakbo. Basahin natin itong mga sinabi niya. Ang nais nilang gawin pag upo nila sa Senado ay hindi manggulo. Hindi gagawa ng mga problema. Kung hindi maghanap ng solusyon sa problema, magtatrabaho ng tapat, mapag-aaralan, masinsinan kung ano ang dapat gawin para sa ating mga... Alam po ninyo, midterm election, di ba? Ang pinagmamalaki sana ni BBM, sila yung magpapatuloy. Ang isang matinong Pangulo, eto na po, tayo sa gitna. Eto na yung mga nagawa natin sa ating first 3 years ng panunungkulan, sa ating unang kalahating termino. Gusto po nating maituloy. Kaya po iboto ninyo tong mga to. Tignan nyo po yung mga pronouncement. Hindi sila manggugulo. Bakit naman sila manggugulo? Puta, mga senador yan. Meron po bang senador na nanggugulo? Okay. Maghanap ng solusyon sa problema. Alam niyo po, masama pong sinasabi yan, no? 3 taon na kayo. Etong mga senador nyo pa lang ang maghanap ng solusyon sa problema. Hindi po ba? Nakikita nyo po ba? Mula po sa salita ni Pangulong Marcos, inaamin niya po na tayong problema. Halos wala tayong nalulutas. Kaya mga to, iboto nyo para malutas natin yung mga problema. Dahil hindi sila manggugulo, magagaling sila. Isang bagay lang po, 2 bagay po magaling si Marcos. Mga niya, kita nyo naman, no? Halos lahat ng alyansa na rally, narin siya. Ang sipag. Sana sa pagiging presidente, kasipag. Kaya lang, ang sabi ni Amy, si Amy po to, hindi po kami nang huhula. Ang nagpapatakbo raw po ng Pilipinas ay hindi naman po kayo. Ano po ko pa eh. Hindi naman po kayo, Mr. President. Ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay isang Romualdez. Huhulaan namin. Ito ba ay nagsisimula sa Martin? At isang Araneta. Huhulaan namin. Ito ba nagsisimula sa Lisa? Si Amy po yan. Wala kaming pakialam dyan. Ang sinasabi, 3 taong ka na sa panunungkulan, paghanap pa rin ng solusyon sa problema. Alam niyo po si Pangulong Duterte, no? Hindi po nangangampanya. Nung panahon po ng midterm election, hindi po nangampanya si Pangulong Duterte. Pero 0 po yung kalaban. Kayo po, Mr. President, kayo na nangangampanya. Delikado pa kayo. Yung sa iglesia na lang, sa 8 ninominate ng iglesia, 5 doon kaalyado ni BP Sara. Napipinto po, ito po kung malas po pag di nanalo lahat ang Duterte.
Pero tinitiyak po namin na majority po ng papasok na senador ngayon galing po sa Duterte. Malas na pag hindi namin na-straight yung Duterte. Kasi ibig sabihin yan, may mga bumoto kay Bongo at kay Bato na gustong yung winning according sa mga survey. Pero Mr. President, hindi po ba nakakayaman yun? Kayo na mismo yung nangangampanya. Kayo na mismo yung nangangampanya sa mga alyansa bets. Pero mukhang majority pa rin makukuha namin. Baka swertehin yung isang independent si Willie Revillame. Oy, wag rin po kayong pakakampante diyan kay Willie Revillame. Tatandaan nyo nung nagsimula po yan. Nanawagan po yan kay itinanggi niya po na siya po ay inendorso ni Tatay Digong na itinaas yung kamay. Anong sabi niya? Nangawit lang niya kami noon kaya nagtaas kami ng kamay. Kita nyo na. Itinatatwa na agad. Itinatatwa na si Tatay Digong. Nangangampanya pa lang yan. Isa pa. Nanawagan yan eh. Hindi ko makakalimutan yung ginawa niyan eh. Hindi ko talaga yan. Dahil nawagan po yan. Teka, tignan nyo na. Baka lumagpas tayo na 12:00, bawal na mangampanya. Hanggang 12:00 tayo. Bawal na po mangampanya. Ito po si Willie Revillame. Sa totoo, nanawagan kay Lam yan eh. Baka gusto nyo pong gamitin yung mga programa namin sa kay First Lady. Gamitin ang programa namin para sa ewan ko kung anong yan. Mr. President, yung mga pronouncement nyo po na itong mga kandidato ay maghanap ng solusyon sa problema. Nakakahiya yan. 3 taon na kayo. Panay solusyon sa problema pa rin ang hinahanap nyo. Tanda-tanda ko, unang buwan pa lang ni Tatay Digong. May resulta na kagad eh. Yan po yung tawag natin na totoong leader. Ang totoong leader, alam niya yung problema, kaya alam niya lutasin. Ito pong leader natin, ewan ko nga ba kung siya talaga yung sa nga ni Aimee. Hindi na nga ako magtataka ngayon, no? Bakit pag sinabi ni Bongbong Marcos na ayaw niya sa impeachment, bakit in-impeach pa rin si BP Sara? Hindi nga talaga sinusunod. Iba ang sinusunod. Bakit pag sinabi niyang hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, biglang sinunod natin yung warrant of arrest ng ICC. Talagang hindi siya sinusunod. iba talaga nasusunod. Di ba? Pag sinabi niyang wag nating guluhin yung magpapirma, yung ng nagpapa-People's Initiative. Nag-People's Initiative pa rin. Talagang hindi sinusunod eh. Kaya si Aimee, naniniwala ko kay Aimee na posible talaga na hindi talaga siya ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Okay. Kahit ba pag yung mga ganyan, yung mga salitang bilib ako sa iyo dati, ngayon hindi na. Nakabatay pala yung pagkabilib nyo sa tao sa kung sino yung kinakampihan. Hindi dahil bilib ako dyan dahil magaling. Yung galing ko pala sa inyo depende kung sino kakampi. Hindi tunay yung paghanga nyo. Di ba? Bilib ako sa iyo pagdating sa boxing, pag sa politika, kung ano. Di umalis lang kayo. Wala naman po namimilit sa inyo. Punta na po tayo kay Inday. Okay. Oo nga, nako.
Nabasa ko nga yan, Ma'am Tess Renon. Hindi ko na lang na-include dahil kapos na ako eh. Nabasa ko nga si Mug. Hindi ba si Mabilog yung isa sa mga nasa narco-list ni Tatay Digong? Kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, advisor na ni BBM. Saan kaya advisor? Si Mabilog. Ay, hindi. Advisor ni Martin. Si Martin po, advisor ni Martin. Hindi po ni BBM. Ibang klase. Bali. Alam mo, Marin, baliwala pala ako sa iyo. Bakit nakuha mo pa mag-comment? Labas na agad. At tutulungan na kita. Baliwala pala ako sa iyo. Ikaw naman, no? O, yan. Nahihirapan ka pa. Ang haba pa ng kinuha mo. Baliwala naman pala ako. Alam niyo po yung tunay na baliwala. Ganito po. Ay, ayoko rito. Hanap ako ng iba. Ganun po yung tunay na baliwala. Okay. Ito po, yung kay BP Sara naman. Grabe. Nagulat ako kay BP Sara talaga eh. Nakakagulat si BP Sara. Sabi po ni BP Sara, no? Ito na hindi yung representante ng ating distrito. Di ba? Yung asawa ay may case. Narinig niyo sinabi ni BP Sara? Ha? Sa asawa daw ni Luistro. Si Luistro tong pinagano, no? Eto po, pakinggan niyo po ulit. Yung asawa ay may case. Grabe. Yung asawa lang may rape case. Sino kaya yan tinutukoy ni BP Sara? Kunwari hindi natin. Sino kaya yung tinutukoy ni BP Sara? Meron palang Ako po teka muna. Ako po pwedeng kontrahin eh. Pero sasabihin nyo na kwenta para sa akin. Tinulungan ko lang. Nakakaawa naman eh. Pinagtsatsagaan na lang ako, nag-comment pa. Sabi ni BP Sara, may kasong rape. Tapos, sinisingil niya, magbayad naman kayo. Ayan. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na hindi pa nababayaran ni Batangas Representative Gerber Luistro ang 8 million nito kay Attorney Mans Carpio, asawa ni BP Sara. Grabe po, no? Congressman pa yan. Ang lakas mong mamigay ng ayuda dyan. Tampok na tampok yung sinasabi niya, no? Bumabaha ng biyaya dyan sa Batangas. May 9 million, ngayon naman 8 million. Uy, magbayad kayo bago kayong mang-away. Iba pa ba yung may 9 million na may utang? Ang lakas ng loob, no? Ang lakas ng loob. May utang pala hindi kayo babuelta ni BP Sara. Sino ba kalaban nito ni Gerber? Malakas din ba yung kalaban nito? Nakita ko yun sa Cebu, no? Kala ko malakas si Cebu, Governor Gwen Garci. Pag natalo kayo sa Cebu, ngalingalan. Sa Davao po, kinocongratulate na po natin. No? Kinocongratulate. Tsaka ang sarap niya sumayaw. Kumakagat-kagat labi. Napakasaya. Napakasarap sumayaw ni Congresswoman. Siya ba yun? Hindi ba AI yun? Baka naman in-AI lang. Inano lang yung mukha ni Gerber.
Sumayaw. Sumayaw ng kumakagatan. Si Gerber ba yun? Baka naman AI lang. Wala na akong tiwala sa actually, napanood ko eh. Napanood ko yung video na yun. Kaya lang wala akong tiwala kasi may ganun ba sumayaw? Kumakagat-kagat pa sa labi. Talagang may ano pa yung isang mata. Habang kumakagat sa labi. Ganyan talaga. yan, yan lang kaya natin. Yung pala may utang kang 8 million, magbayad ka naman. Grabe naman itong mga tumatapos yung pakinabangan si Mans Castro. Ang mahal pala ng ang mahal pala ng bayad sa mga abogado. Sa bagay, mga ano yan eh. Di ba? Yung mga karpe di ba? Yung tatay niyan o yung pamangkin niya ni ano, yung Castro na ay yung Carpio na ano, na umaaway din kay Tatay Digong yun nun eh. Parang balae ba tawag doon? Magbalae pala sila. Hindi galing po yan sa mga Carpio na ano eh. Alam ko yung Carpio na tatay yata mukhang justice dati na Supreme Court. Magaling pala kayong manggaya. Hindi. Talagang nabigla po. Kala ko AI. Yung pala, Boss Bas, naawa ko sa mga meeting de Avance ni Abante. Walang tao, anak niya ay paikot-ikot. Kaya ako masaya po ako sa nangyari. Sabi nyo, magbasa po tayo. Pasensya na kayo hindi po ako, babalik po ako. Kaya kinakailangan lang nating magbasa. Wala na po. Yun lang po yung inano natin kay BP Sara.